Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto, samantalang nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho ang mga Israelita. Ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon ng 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing yaon, sinangag na trigo at tinapay na walang lebadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana, kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inani sa Kanaan ang kanilang ikinabuhay." Ang salita ng Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Ang Diyos ay gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo, at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, "Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko," at ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya, kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punuan ng kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, "Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko,
Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya, at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay, kaya't lumabas ang kanyang ama at inamu-amu siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang linggo po sa inyong lahat. Ako po si Father Roy Villen. Pamanhin po, baka kayo nagulat na sorpresa. Wala po yung mga obispo na usually nagbibigay po ng pagnilay sa araw po ng linggo. Ngayong linggo pong ito, hayaan nyo, sa akin pong simpleng paraan, ako din ang makapagbahagi po sa pagnilay ngayon pong araw na ito ng linggo. Mga minamahal na kapatid, siguro po, very fresh po sa ating isip ang nangyari po noong mga nakaraang taon kung saan po yung COVID ay rumagasa, nanalasa at nakasakit, nakadamage po, even po kumuha ng buhay dito po sa atin pong mundo. At alam natin lahat, ano po ang nangyari sa COVID? Ito po ay hawaan dahil po sa isang uri po ng virus o in fact, iba't ibang uri na po ng virus ito, no? Na nag-evolve, ika nga po, no? Hawaan ang dahilan kung bakit po maraming tao ang nagkasakit. Kung kaya maraming tao takot mahawa, takot makahawa. Magpahanggang ngayon may mga nag-face mask pa rin naman. Mga minamahal, ngayon pong araw na ito, habang tayo papalapit na po sa Semana Santa, atin pong narinig sa Ebanghelyo ang kwento po doon sa alibughang anak na kung paano ang Panginoon kanyang isinalaysay na mayong dalawang magkapatid, yung isa ay umalis, kinuha yung kanyang mana kahit pa nga buhay pa yung kanyang tatay. At pero yung kanya pong kapalaran ay hindi naging maganda. Samantalang yun pong mas panganay, siya naman po ay nanatili lang, pero nagtampo nung makita niya po na bumalik yung alibughang anak at tinanggap pa ng ama. Pero alam ba ninyo, ang issue po ito, ang kwento po ng alibughang anak, ito po ay nagsimula dahil po may mga nagtanong. Bakit ba itong Jesus na ito, ang tanong po yung mga alagad, no? Yung guro ninyo, bakit ganyan? Sumasali sa mga makasalanan. Hindi ba siya takot mahawa? Siguro po, no? Ang mga tao noon, magpahanggang ngayon, ang ating paniniwala, yung mga masamang bagay, nakahawa yan, yung bisyo. Totoo naman, minsan po, pag magkakaibigan kayo, yung mga kabarkada, palagi nagmumura. Naku, malamang sa hindi, mahawaan ka, ikaw din, maging gawi mo ng pagmumura. Anumang bisyo pong ginagawa ng kaibigan mo,
Kaya ang sabi daw, mag-iingat ka sa mga taong sinasamahan. Mga taong you call them friends. Mag-iingat ka. In a way, totoo po, nakakahawa ang kasamaan. Nakakahawa ang bisyo. Pero kakaiba ang Panginoon. Yung mga tao ay takot na makisama, makisalamuha sa mga makasalanan kasi nga marahil yung kailang impurities, yung kailang mga sala, yung mga bagay na hindi nagpapalinis sa kanila, na mahawa sila. Pero bakit kaya ang Panginoon, siya po ay talaga namang lumawit sa kanila at siya po ay hindi takot mahawa? Mga minamahal, totoo naman, kung ang kasamaan ay nakakahawa, pero ang kabutihan din po nakakahawa. At ang Panginoon ay punong-puno ng kabutihan. At hangad po niya yung kabutihang ito ang sa maging daan at paraan para mapanibago yung mga makasalanan. Siguro mga minamahal, magandang ating pag-isipan din po yan. May mga tao po sa ating paligid na parang hangad mong magbago. Pero marahil hindi po sapat yung sermon. Yung iyong paalaala, marahil sa iyong buhay na makasalamuha mo siya, he or she would have an option na pwede naman palang ganyan ang gawin. Pwede naman palang gayahin ka. No? Baka yung ating takot na mahawaan tayo ng kasamaan, bakit kaya hindi tayo po ay umasa na tayo ay makahawa ng kabutihan sa iba? Father, how would you know kung sino ang nakahawa kanino? Sa atin pong, di ba, sa siyensya, no? Yun pong bagay na puno, pag tumatapon po, yun po yung nakahawa. Yun po yung makarating doon sa ibang tao. Ang Panginoon, punong-puno ng kabutihan, punong-puno ng pag-ibig. Kung kaya po, siya ay naaring makahawa sa iba. At ang mga tao pong kulang, mahinahanap, ito po yung mga taong tumatanggap ng mga bagay na tapon sa kanila. Kung kaya, maganda ating pagnilayan unang-una. Ano po ba ang pumupuno sa atin? Ang ating Panginoon ba ang siyang pumupuno sa atin? Pag tayo po ay punong-puno ng ating Panginoong Kristo, ng pag-ibig, ng awa at kapatawaran, hindi po malayong tayo din ay makahawa sa iba. Pero pag ang atin pong puso ay punong-puno ng galit, ng tampo, ng pagiging materialistic, asahan po natin ang ating mga tao sa paligid maaring mahawa sa atin. Yung mga bagay na hindi maganda ang ating ginagawa, mapapansin mo, baka gayahin na rin po nila. Mga minamahal, totoo naman, nakahawa po ang mga bisyo. Pero kung ating hangad na tayo po ay manghawa ng kabutihan, let us fill ourselves with Christ. Kung tayo po ay puno ni Kristo, yun pong mga tapon, the overflow of love, of mercy and joy, maaari pong makahawa sa iba. Mga minamahal, hayaan nyo po, mag-pray po tayo sabay-sabay na tama nga, ang ating puso mabuksan. Tayo po ay punuin ng biyaya ni Kristo, punuin ng kanyang pag-ibig, nang sa gayon, makahawa, maka-impluwensya tayo sa iba, maakay natin sila sa kabutihan. Panginoon, dadalangin po namin sa iyo na iyong buksan ay mga puso at punuin mo kami ng iyong pag-ibig, ng iyong awa at pagmamahal. Nang sa gayon, ang lahat ng tao ay makasalamuha ay gayon din makatanggap ng pag-ibig mo sa pamagitan po namin. At na Panginoon, anumang bagay po na kulang o salat sa aming puso, ikaw po ang bahalang pumuno. Sa pamagitan nawa namin, kami mapagbahagi sa iba ng iyong kabutihan, ng iyong pag-ibig, ng iyong pag-asa. Ang lahat ng ito, nadalangin namin sa iyong ngalan. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Isang pinagpala pong linggo sa ating lahat.